Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sa mga ipokrito, no, sa mga anti-Duterte, sa mga dilawan, pinklawan, ayan, so sa mga loyalista, no, na hanggang ngayon ay nagpapakatanga at hindi po nakikita ang tunay na sitwasyon, no, ng ating ahensya ng pangkalusugan, okay? So marahil ay hindi ninyo malalaman ang katotohanan, hindi ninyo makikita, hindi ninyo mararamdaman ang napakalaking korupsyon, no, nitong si Pangulong Marcos Jr. dahil hindi kayo na o-hospital. Subukan ninyo na ma-hospital kayo o ang inyong mga kamag-anak. Dumating sa punto na kung saan ay mga ilangan kayo ng napakalaking halaga ng salapi. Ewan ko lamang kung tatangkilikin pa ba ninyo, kung pupurihin pa ba ninyo ang Pangulo, no, na si Marcos Jr. Sa totoo lang, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay napakadali pong humingi ng tulong sa Malasakit Center. Hindi mo na kinakailangan pang magpunta, mag-submit ng mga dokumento at kung ano-ano pang patunay na ikaw ay walang pambayad, as long as ikaw o ang iyong kamag-anak ay nasa hospital at nangangailangan ng tulong. Ang gagawin mo lamang ay i-text mo lamang ang Malasakit Center at sila na mismo ang gagawa ng paraan, makikipag-ugnayan sa ospital kung saan nandoroon ang pasyente. Magugulat na lamang kayo paglabas ng pasyente ay wala na kayong babayaran. Ganun po kadali ang humingi ng tulong sa Malasakit Center noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi lamang po yan, mga kaibigan. Sinusunod po ni dating Pangulong Duterte kung ano po ang nakasaad sa ating konstitusyon. Sabi nga po dito sa konstitusyon, ang pangkalusugan at ang edukasyon ang dapat ay mayroong pinakamalaking pondo na ilalaan ang gobyerno. Kaya naman mga kaibigan, wala pong masyadong problema noong panahon ni dating Pangulong Duterte sapagkat binigyan po niya ng pansin ang PhilHealth. No, binigyan po niya ng pansin ang pangkalusugan. Sa katunayan, ang PGH po ay nakakatanggap ng 100 million kada buwan na magagamit po nila sa lahat ng mga dapat pong gawin sa hospital na ito. Pag sinabi mo po kasing PGH, ito po ay ospital ng mamamayan, ospital ng bayan, ospital ng mga mahihirap. Hindi man ganun kaganda mga kaibigan ang mga pasimano, ang building mismo ng PGH. Pero makikita mo dito mga kaibigan ang galing, ang husay ng mga doktor. Pero ngayon mga kaibigan tila mahirap. At ito po ang sinasabi ni Dr. George Ignacio, no, ng Philippine Cancer Institute, no, mula po sa PGH. Wala pong supply ng gamot. Meron din po tayong mga kakilala, kaibigan na ngayon po ay dumaraan sa isang pagsubok. May cancer. At nakalulungkot mga kaibigan sapagkat itong kaibigan na ito ay sabihin na nating may kaya noon, no? May kaya noon. Pero hindi natin siyempre alam ang ikot ng mundo, ang buhay natin ay mahirap pong, alam nyo na, no, tansyahin. Kaya itong kaibigan na to ay hindi po naman naging sobrang hirap, pero hindi na po siya kasing yaman ng dati. So nagkasakit po siya ng cancer at nagpapakimo. Ngayon ay pahirapan po ang panghingi niya ng tulong sa gobyerno. Sa PCSO, sa Sandigan ba yan? DSWD, ayan.
nanghingi na po siya doon, talaga namang pahirapan po ang manghingi ng tulong. So, paano na kung sa mga ordinaryong mamamayan nangyari ang ganito? At least ito may kakayahan may nakapag-aral, may narating. So alam niya kung paano yung paghingi ng tulong, paano po yung mga kababayan natin na wala pong alam sa ganitong proseso o bagay. Pakinggan natin si Dr. George Ignacio. Good afternoon, everyone. Yan. Mga kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera. Nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po.